Let's get straight into it. Sa explainer na ito, pag-uusapan natin kung paano ba talaga intindihin at i-monetize ang waste. Sa bawat prosesong ginagawa natin, kapag may sumablay, may katumbas agad yan na pera. We're gonna track down exactly how much poor performance is costing your organization. Alamin natin ang totoong presyo ng imperfection. So here's our game plan. Dadaan tayo sa cost of poor quality, then we'll break down appraisal, internal failure, at external failure. After that, we'll do the math para ma-quantify natin ang COPQ at tatapusin natin sa tinatawag na language of management. Section 1. The cost of poor quality. Now, ano nga ba ang COPQ or cost of poor quality? Basically, ito yung mga costs connected directly sa poor performance. In other words, ito yung mga gastusin na sana hindi na natin binabayaran kung tama ang ginawa natin right from the get-go. Kung zero defects tayo at na-hit natin yung right the first time, boom, these costs instantly disappear. Think about it. Every single time we eliminate waste, automatic na financial benefit yan sa kumpanya natin. Para mas madali nating ma-spot at ma-measure ito, we drop COPQ into 3 distinct buckets. Meron tayong appraisal costs, internal failure costs, at external failure costs. Hihimayin natin ang bawat isa sa mga to gamit ang mga real-world, local operational examples para mas madaling ma-visualize. Section 2. Appraisal. Ito yung tinatawag nating cost of checking. Imagine this flow. May output na nagawa, pero bago i-release, dadaan muna sa inspection o QA. Let's look at a BPO setting dito sa Pilipinas. Isipin niyo yung mga quality assurance specialists na nakikinig sa daan-daang recorded calls ng mga ahente araw-araw just to check kung pumasa ba sa standards. That entire QA team, that is an appraisal cost. Ngayon, necessary ba siya sa current setup? Yes, kasi your process is probably not good enough right now to autonomously produce defect-free outputs. Pero purely sa Lean Six Sigma logic, kung perfect ang proseso at laging 100% ang first-time yield, hindi mo na kailangang magbayad ng buong team just to do checks and reviews, di ba? Sayang din yun. Moving to Section 3, internal failure o yung paghuli ng mga mistakes before they get out. So, the process runs, may output, tapos boom, nahuli ng quality check na may defect kaya kailangan i-rework. Isipin nyo na sa Jollibee kayo, yung crew sa kusina, napansin niya na sunog o hindi standard yung size ng manok na ilalagay sana sa bucket kaya tinapon niya at nagluto ng bago pa man iserve sa counter. Good job kasi nahuli nila yung internal failure which saves the customer experience. Pero sayang yung manok, right? That becomes scrap. Sayang yung oras sa pagluto ng bago at bagsak ang first pass yield natin. You incur real costs from those poor yields, wasted materials, at yung effort na ginugugol para lang ayusin ang mali. Section 4. External failure. Ito na yung may direct customer impact. Dito, the output goes directly to the customer, and then failure happens. Patay tayo dyan. Isang perfect example dito is kapag nag-crash ang isang transaction sa GCash. Nabawasan yung pera ng user pero hindi nag-push through sa merchant. Guys, ang operational at financial impact nito ay massive. Nakalabas na sa system ninyo ang error, kaya automatic magpupus ito ng call sa customer service, manual processing ng mga refunds, overtime pay sa tech teams para i-resolve yung issue urgently, plus syempre yung malalang social media backlash. Out of all the categories, yung activities to fix external failures makes this the most painful and expensive type of COPQ. Section 5. Quantifying COPQ. Time to do the math. Let's do a practical calculation. Isipin ninyo na sa kumpanya ninyo nagkakaroon kayo ng 5 firefighting meetings bawat linggo para lang solusyonan ang mga biglaang operational problems. Let's say umaabot yan ng 2 hours per session attended by 10 highly paid managers. That right there is pure COPQ. Para makuha ang annual COEQQ, kukunin natin ang average hourly labor cost ng mga tao, i-multiply sa 10 personnel, times 2 hours, times 5 meetings, times 48 weeks per year. That gives you the total yearly cost of just talking about problems. And madaling i-automate yung annualized formula na ito. Gawa ka lang ng simple dynamic table sa Microsoft Excel, input your labor costs at makikita mo agad in real time kung magkano na yung bleeding cost of waste ninyo.
Now, kapag naayos mo ang root cause ng problema through your Lean Six Sigma project at na-eliminate mo, let's say, 4 sa 5 weekly meetings na iyon, you just achieved a massive operational impact. The expected project benefit basically translates to 80% of that annual COPQ saved. Ang laking pera at oras din nun na babalik sa kumpanya. Yung oras ng mga managers at engineers magagamit na nila sa actual value-adding activities instead of just putting out fires. Section 6. The Language of Management. Para sa ating mga practitioners, the absolute most crucial step here is translation. Hindi sapat na alam mo lang na bumilis yung proseso. Kailangan mong i-monetize ang poor performance at i-monetize ang project benefits. Kapag pinakita mo sa mga boss ang COPQ calculations mo, lalo na kung naka-visualize yan beautifully sa mga interactive dashboards using Microsoft Power BI, way easier makakuha ng attention at ma-approve ang resources ng project mo. Effectively, tinetranslate mo yung mga process pain points into clear, undeniable financial targets. As our source brilliantly puts it, the language of management is money. Kung gusto mong seryosohin talaga ng management ang mga Lean Six Sigma projects mo, kailangan mong i-translate ang mga defects, delays, at inefficiencies sa terms ng pera. Ngayong nauunawaan na ninyo kung paano i-track down ang appraisal, internal at external failures, ang iiwan ko sa inyong tanong sa explainer na ito ay ito. Pagbalik mo sa trabaho bukas, magkano kaya talaga ang perang tahimik na nasasayang sa mismong proseso ninyo araw-araw na pwede mo sanang masave para sa kumpanya?